Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay base sa mga salaysay, alamat, at karanasang ibinahagi ng isang taong humiling na huwag pangalanan. Ang ilang bahagi ay maaaring inangkop o pinalalim para sa mas malinaw na pagkakaunawa at mas matinding kilabot. Hindi layunin ng kwentong ito na manira ng paniniwala, relihiyon, kultura, o anumang samahan. Ang lahat ng tauhan, lugar, at pangyayari ay maaaring magtaglay ng pagkakahalintulad sa totoong buhay, ngunit ito'y bahagi ng mas malawak na paglalahad ng mga kwento ng kababalaghan sa ating lipunan. Kung ikaw ay mahina sa puso o madaling maapektuhan ng mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan, aswang, o ritual ng kadiliman, pinapayuhan kang mag-ingat at magdasal bago at habang nakikinig o nagbabasa. Taong 2019, buwan ng Oktubre, nang magpasya akong lisanin muna ang ingay ng lungsod. Bilang isang freelance na manunulat na gumagawa ng mga artikulo ukol sa misteryo at katatakutan sa Pilipinas, matagal ko ng plano ang bumiyahe sa mga probinsyang bihirang puntahan ng media. Gusto kong tuklasin ang mga kwentong hindi pa naibabahagi, ang mga salaysay na binubulong lang tuwing gabi. May nakapagsabi sa akin sa isang forum online tungkol sa isang baryong wala sa mapa. Hindi raw ito matutukoy sa IA. Wala sa Google Maps. Wala ring malinaw na pangalan, basta doon lang daw yon sa may kanayunan ng Quezon. Isang miyembro ng forum ang nagsabi sa akin, kung gusto mong makahanap ng kwentong hindi pa naririnig ng mundo, pumunta ka ron. Pero tandaan mo paghating gabi na, huwag kang magtanong. Medyo katawa-tawa sa una. Pero bilang tagalap ng kwento ng kababalaghan, hindi ko iyon binaliwala. Nag-impake ako ng gamit, sinigurado kong may sapat akong baterya, kamera, audio recorder, at mga notebook. Sumakay ako ng bus patayabas, at mula roon ay naghanap ako ng tricycle na papasok pa sa mas liblib. Manong, may alam ba kayong baryong halos wala sa mapa? Parang may pista raw tuwing hating gabi, tanong ko. Biglang tumahimik ang tricycle driver. Binaling niya ang tingin sa akin sa rearview mirror. Sinong nagsabi sa yon on? Sabi po ng isang matanda sa online forum, hindi ka taga roon, no? Dapat yata'y hindi mo na lang itinuloy ito. Pero dahil naroon na ako, pinilit kong kumbinsihin si Manong. Sa huli, pumayag siya sa isang kondisyon, babalik siya agad pagkahatid sa akin. Wala raw siyang balak magtagal roon. Pagkababa ko, agad kong napansin ang kakaiba sa lugar. Tahimik. Sobrang tahimik. Kahit ang huni ng ibon o kuliglig ay halos wala. Ang hangin ay parang may bigat. Sa paligid, ang mga bahay ay gawa sa kahoy, marami ang may sinaunang itsura, parang hindi nakalipas ang panahon. Halos walang cellphone signal. Walang wifi. Ngunit may kuryente naman kahit mahinang klase. Nilapitan ako ng isang lalaking may edad at tinanong kung bakit ako naroon. Ako po si Marco. Manunulat po ako. Gumagawa po ng dokumentaryo tungkol sa mga kwento ng kababalaghan sa mga probinsya. Baka po pwede niyong ibahagi kung anong meron dito. Hindi siyang umiti. Pero hindi rin siya galit. Saglit siyang tumango, sabay sabing, dito walang kwento. Tahimik dito. Lahat ay normal. Wala kang maririnig na kakaiba. Basta paghating gabi, pumasok ka sa kwarto mo. Huwag kang magtanong. Huwag kang lalabas. Kinilabutan ako. Hindi dahil sa tono niya, kundi dahil sa kung paano niya sinabi yon. Parang may takot, ngunit sanay na. Parang paulit-ulit na nilang sinasabi iyon sa mga bisita, ngunit hindi na nila alam kung bakit. Parang ito ay isang kasunduan. Tinuloy ko ang aking pagtira roon. Inalok ako ng isang matandang babae ng pansamantalang tutuluyan, isang maliit na kwarto sa itaas ng kanyang bahay. Pinakain niya ako, binigyan ng tubig, at saka sinabi, kung may narinig kang tunog sa labas pag 12:00, huwag kang sumilip. Hindi para sa atin yon. Mas lalo akong nabighani sa hiwagang bumabalot sa lugar. Hindi ako natakot, kundi lalo akong na-excite. Bilang tagalap ng kwento, ito ang mga tipong setting na bihira kong makuha. Kaya kinabukasan, sinubukan kong magtanong-tanong. May ilan akong nakausap, mga bata, tindera, magsasaka. Lahat sila may parehong aura ng pag-iwas sa usapan. Walang tumatagal ng tinginan. Kapag tinatanong ko tungkol sa pista, bigla silang natatahimik. Para bang may itim na tabing na bumabalot sa mga alaala nila at bawal nila iyong tanggalin. Isang lalaking magsasaka lang ang nagtanong sa akin ng pabulong, bakit mo hinahanap ang pista? Gusto mo ba talagang makita yon?
Dahil pag nakita mo na hindi ka na makakabalik sa dati. Hindi ko alam kung pananakot iyon o babala. Ngunit nang sumapit ang unang hating gabi ko sa baryo, saka ko lang naintindihan ang lalim ng kanyang sinabi. Eksaktong 12:00 ng gabi, nagising ako dahil sa isang tunog musika. Pero hindi karaniwang tugtog. Parang sinaunang banda na may tambol, lira, at mga salteryo. Ngunit malungkot ang tono, at may halong kakaibang huni, hindi mo malaman kung hayop ba o tao. Sumilip ako sa bintana, pero wala akong nakita. Itim na itim sa labas. Pero naririnig ko, malapit lang. Nasa paligid. Parang may parada ng musika, pero walang nagmamartsa. Parang multong kasiyahan na hindi ko matanaw. Bigla akong naalala sa sinabi ng matanda, pag may narinig kang tunog huwag kang sumilip. Agad akong umatras. Isinara ko ang bintana. Ngunit hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, wala na ang tunog. Walang bakas ng pista. Parang wala akong narinig. Nang tinanong ko ang matanda, ang sagot lang niya, hindi lahat ng selebrasyon ay para sa mga mata ng tao. Dito nagsimula ang mas malalim kong paghahanap sa baryong hindi matatagpuan sa mapa, kung saan tuwing hating gabi may piyestang hindi para sa atin. Pagkatapos ng unang gabi kong narinig ang kakaibang musika sa labas ng bintana, naging mas determinado akong tuklasin ang misteryo sa likod ng pista sa hating gabi. Hindi ako makapaniwalang tila buong baryo ay sangkot sa isang lihim na seremonyang hindi pwedeng pag-usapan. Kinabukasan, bumalik ako sa kalye kung saan ako unang nakapag-interview. Naisip kong subukan ulit kausapin ang mga taong una kong tinanong. Subalit ngayon, napansin kong mas mailap na sila. Kapag nakikita nila ako, agad silang lumilihis ng tingin o lumalayo. Ang mga batang dati ay masayahing naglalaro sa kalsada, bigla na lang pumasok sa bahay pagdaan ko. May isa lang na nanatiling tahimik ngunit hindi lumayo, isang batang babae, mga 8 o 9 na taong gulang. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang isang basang manika. Nakatitig lang siya sa akin, walang kib. Lumapit ako. Anong pangalan mo, iha? Hindi siya sumagot. Pero matapos ang ilang segundo, marahan siyang bumulong. Sila'y hindi tao. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Ngunit bago pa niya maituloy, may tumawag sa kanya mula sa isang bahay. Isang matandang babae ang sumilip mula sa bintana at sumigaw, "Ligaya, pumasok ka na." Hindi ka dapat nagsasalita sa kanya. Mabilis na tumakbo ang bata papasok, ni hindi man lang lumingon. Naiwan akong naguguluhan, nanginginig at mas lalo pang kinilabutan. Gabi na naman. Pangalawang gabi ko sa baryo. Pinilit kong huwag matulog agad. Inilabas ko ang audio recorder at inilagay sa bintana. Naisip kong kung maririnig ko ulit ang musika, mai-record ko ito at maipapakita sa iba. 2:00. Tahimik. Pero ilang saglit lang ay narinig ko na naman ang tunog, ang malungkot na banda, ang mahihinang tambol, ang tila bulong na umaalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit ngayong gabi may bago, tila may mga tinig na kasama. Mga bulong. Hindi ko mawari ang mga salita, parang sinaunang wikang malalim at hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko ang emosyon, lungkot, takot, at pagkagapos. Tumindig ang balahibo ko. Kinaumagahan, dinala ko ang recorder sa matandang babaeng nagpapatuloy sa akin. Pinatugtog ko. Tumitig siya sa akin, at biglang nanlabo ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita ng ilang minuto, ngunit nang nagsalita na siya, boses niya'y garalgal at mabigat, yan ang mga kaluluwa ng mga inialay. Hindi sila nakakaalis, nakakulong sila sa piyesta. Nagulat ako. Anong ibig ninyong sabihin po? Totoo po bang may inialay? Tumango siya, mabagal. Hindi mo ito dapat malaman. Pero halata kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nauunawaan. Kaya makinig ka ng mabuti. Bago pa man ako ipanganak, may kwento na tungkol sa pista sa hating gabi. Hindi ito para sa tao. Isa itong kasunduan. Kasunduan, ulit ko. Tama. Noon pa man, may nilalang na hindi mo makikita sa araw. Binabantayan nila ang baryo. Kapalit ng proteksyon at kasaganahan, may alay tuwing 13 taon. At sa mga taon sa pagitan may pista sila. Parang paalala sa atin kung sino ang may tunay na kapangyarihan. Napalunok ako. Pero bakit hindi sinasabi ng mga tao? Kasi natuto na kaming manahimik. Kasi pag nagtanong ka, pag kumontra ka ikaw ang susunod.
May mga bisita noon na katulad mo. Nagsiyasat. Hindi na sila nakalabas. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung nasaan sila. Pumasok sa isip ko ang boses ng batang si Ligaya, sila'y hindi tao. Gabi ng ikatlong araw, nilapitan ako ng isang binatilyo. Wala sa itsura niyang siya'y magsasalita sa akin, tahimik siya sa mga nagdaang araw. Pero gabing iyon, sinundan niya ako habang naglalakad sa likod ng bahay. Tahimik siyang nag-abot ng isang lumang papel. May nakasulat sa sulat kamay, ang pista ay hindi selebrasyon. Ito'y paalala. Bawat taon may isang nawawala. Bawat ika-13 taon may iniaalay. Lahat kami ibihag. Tumingin siya sa akin at marahang nagsalita, huwag mong isulat ang totoo. Kung mahal mo ang buhay mo, huwag mo na itong pakialaman. Pero bakit mo ito ibinibigay sa akin, tanong ko, halos pabulong. Sapagkat baka ikaw ang makawala. Hindi tulad naming lahat. Pagkaalis niya, binasa ko muli ang mensahe. Doon ko naisip, ang buong baryo ay parang isang malaking kulungan. Isang sentrong alay para sa nilalang na bumabalik taon-taon. Lahat ng residente ay parang mga saksi na tahimik na nagpapasakop. At ang mga kwento hindi basta-basta ikinukwento, ibinubulong lang. Pagkatapos kong matanggap ang sulat mula sa binatilyo, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong binasa ang linya, ang pista ay hindi selebrasyon. Ito'y paalala. Bawat taon may isang nawawala. Bawat ika-13 taon may iniaalay. Lahat kami ibihag. Hindi ako makapaniwalang ang buong baryo ay tila bihag ng isang sinaunang kasunduan. At tila bawat residente ay nabubuhay sa ilalim ng takot, takot na naipapasa sa bawat henerasyon, kaya't naging bahagi na ito ng kultura nila. Kinabukasan, habang ako'y naglalakad-lakad sa paligid upang hanapin ang binatilyo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May dumating na karwahe. Hindi ito karaniwang sasakyan. Parang pang Santa Cruzan, ngunit mas luma, mas madilim ang kahoy, at ang mga ukit sa gilid ay tila hindi Tagalog o Kastila, parang sinaunang baybayin, ngunit baliko at puno ng matutulis na anyo. May nakakubli sa loob ng karwahe, hindi ko makita kung sino, ngunit may maririnig kang mahihinang yabag at parang halakhak na pinipigilang humulagpos. Tumigil ito sa gitna ng baryo, sa mismong plaza na wala namang ginagamit sa buong araw. Isa-isang lumabas ang matatanda sa kanilang bahay, suot ang mga barong at saya na parang pangpista, ngunit walang saya sa kanilang mga mata. Tahimik sila. Formal. Tulad ng mga sundalong nasa seremonyang militar. Lumapit sa akin ang matandang babae na tumutuloy sa akin. Seryoso ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking braso. May paanyaya ka na, mahina niyang sabi. Ano pong paanyaya, tanong ko. Ng mga nilalang. Hindi sila nagkakamali ng tawag. Kung sino ang gustong makita nila sa pista ay dapat magpakita. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, matuwa, o tumakbo. Pero isang bagay ang sigurado, isa na akong bahagi ng pista. Kinagabihan, iniabot sa akin ang isang barong. Sinuot ko ito, hindi dahil sa kagustuhan kundi dahil sa kaba. Tila ito'y seremonya, isang tradisyong hindi pwedeng tanggihan. Pinayuhan ako ng matanda, anuman ang makita mo, huwag kang magsalita. Huwag kang tumingin sa mata nila. Huwag kang magsalita hanggat hindi ka kinakausap. 12:00 ng gabi. Ang baryo ay nagbago. Ang madilim na lansangan ay biglang nagliwanag sa ilaw na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hindi ito galing sa poste o kandila. Parang ang mismong hangin ay kumikislap. Lumikha ng isang tila panaginip na mas malapit sa bangungot. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang, mahahaba ang liig, may ilang mukhang tao, ngunit may buntot, may iba na parang hindi nababagay sa mundong ito. May isang nilalang na mahaba ang buhok, hindi ko matukoy ang kasarian. Nakabarong din ito ngunit ang balat niya ay tila ahas. Tumingin ito sa akin at mumiti, at sa ngiting iyon ay nakita ko ang hilera ng mga ngipin niyang parang karayom. Agad kong iniiwas ang tingin. Sinimulan ang parada. Mula sa plaza, nagmartsa ang mga taga-baryo kasama ng mga nilalang. Walang nagsasalita. Tanging ang musika lang, parehong musika mula sa mga gabing narinig ko, ang tanging tunog sa buong paligid. Habang lumalakad, napansin kong wala ang mga bata. Lahat ng nasa parada ay may edad, mga kabataang binatilyo at dalagita pataas. Tinanong ko ang sarili ko, saan napunta ang mga bata?
Pumasok kami sa isang makipot na daanan patungo sa kabubatan sa likod ng baryo. Doon, sa gitna ng gubat, may lumang kapilya, hindi ito Katoliko. Ang altar nito ay gawa sa puting bato na may mga ukit ng mga mukhang sumisigaw at parang nakalublob sa apoy. Doon nagsimula ang ritual. Isa-isang lumapit ang matatanda sa altar, bitbit ang animoy pagkaing inialay, dugo ng manok, mga ugat ng halaman, at mga buto. Ngunit ang mga nilalang sila ay parang gutom. Nakatingin sa amin, ngunit hindi sa pagkain. Para bang naghihintay sila ng ibang alay. Pagkatapos ng ritual, bigla akong tinapik ng isang matanda at itinulak sa gitna. Lahat ng mata, tao at nilalang ay nakatuon sa akin. Ikaw ang bisita, wika ng isa sa mga nilalang, sa tinig na malamig at malalim. Ikaw ang hinirang. Napalunok ako. Hinirang para saan? Para makita ang tunay na anyo ng pista. At bigla akong nakaramdam ng hilo. Ang paligid ay umikot, ang ilaw ay kumurap. Ang musika ay tila lumakas, ngunit hindi ito masarap sa tainga. Ito'y parang umiiyak na mga sanggol at humahagik-hik na mga impakto. Ang mga puno ay nagsimulang gumalaw, hindi dahil sa hangin, kundi dahil parang may bumangon mula sa ilalim. At sa mismong harap ng altar, sumulpot ang isang malaking anino. Hindi ko maipaliwanag ang hugis, parang tao, parang hayop, parang usok na may mga mata. Bisitang hindi taga rito, wika ng anino. Narito ka ngayon. Kung tatanggapin mo ang paanyaya, makikita mo ang lahat. Ngunit may kapalit. Napatras ako. Anong kapalit? Ang pananatili. Lahat ng nakakakita ay hindi na basta-basta nakakaalis. Tumindig ang lahat ng balahibo ko. Nangilid ang pawis sa aking noo. Napagtanto kong ang pista ay hindi isang pagdiriwang, ito ay panlilinlang. Isang bitad. At ako ang bisita nilang bagong biktima. Matapos ang paanyaya sa pista, hindi na ako naging kagaya ng dati. Ang baryong tahimik sa araw, ngayon ay parang may lihim na sigaw sa bawat aninong dumadaan. Ang mga mata ng tao'y walang ningning, parang may iniinda, parang may gustong ipagsigawan pero takot. Ako rin may nararamdaman akong bigat na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako agad umalis. Pakiramdam ko, hindi pa ako pinapayagan. Kinabukasan, matapos ang gabi ng pista, nagbalik ang katahimikan sa baryo. Parang walang nangyari. Wala kang makikitang palamuti, basura ng pista, o anuman malinis. Parang walang dumaan na seremonya. Ngunit may isa akong napansin, may isang bahay na nakabukas ang pintuan, ngunit walang tao sa loob. Nagtanong ako sa isang residente, ngunit iwas siya sa tanong. Baka may pinuntahan lang, mahina niyang sabi, at mabilis na umalis. Nang tinanong ko ang matanda kong pinagsisilungan tungkol sa bahay na yon, hindi siya agad sumagot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nagsalita siya, si Eladio ang nakatira roon. Siya ang napili noong nakaraang pista, 13 taon na ang nakalipas. Napatitig ako sa kanya. Napili. Anong ibig mong sabihin? May pinipili ang mga nilalang tuwing ika-13 taon. Isa lang. Isang alay. Hindi agad kinukuha. Sa unang pista, ipinakikilala ka. Sa pangalawa, susubukin ka. Sa ikatlo, ikaw na ang iniaalay. Napalunok ako. Ibig ninyong sabihin may 3 gabi ang pista. Tumango siya. At kahapon pa lang, unang gabi mo yon. Iyan ni Ellie nawawala nagsimula akong magtanong-tanong muli, mas mainat na ngayon. Sinubukan kong kunin ang tiwala ng ilang kabataan, lalo na ang ilang tila may duda sa lahat ng nangyayari. Sa huli, may isa na tumulong, si Emilio, 16 na taong gulang. Hindi siya taga rito sa simula. Galing siya sa kabilang bayan at nagpunta sa baryo nang mamatay ang kanyang ina. Doon siya nagsimulang makaramdam ng takot. Ayon sa kanya, may nakita na siyang kakaibang nilalang na nakadungaw sa bintana tuwing gabi. Parang babae, ngunit mahaba ang lieg at nakangiti ng sobrang lapad. Ayon kay Emilio, may lumang silid sa ilalim ng kapilya, sa mismong lugar kung saan ginanap ang pista, na hindi pinapapasok ng kahit sinong taga-baryo. Gabi-gabi, may naririnig siyang mga sigaw mula roon. Parang boses ng bata, minsan babae, minsan lalaki. Sa tulong ni Emilio, pinuntahan namin ang kapilya habang tanghali. Bukas ito, ngunit walang laman. Nang binuksan namin ang lumang pinto sa gilid, natuklasan naming may hagdan pababa. Amoy amag at dugo ang bumungad. Sa ilalim ng kapilya may isang silid.
Sa apat na pader nito, may mga ukit, larawan ng mga taong umiiyak, ang ilan nakaluhod, ang iba'y nakabitin. Sa gitna ng silid may isang lamesa. Dito raw ginaganap ang huling handog. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay nang makita namin ang mga ukit na may pangalan. Sa gilid ng isang pader may nakaukit na Eladio N. Rios, 2012, sa tabi nito, may isa pa, Rosana Gomez, 1,900 at 79, at sa pinakahuling espasyo. 2025, blanko. Walang pangalan. Pero halatang inihanda na para sa susunod na alay. Ako kaya yon? Tanong ko sa sarili ko habang lumalamig ang buo kong katawan. Yan ni Elid kaluluwang nakabilang gabi ng ikalawang pista. Ang ikalawang gabi. Muling nagsimula ang seremonya. Muling nagmartsa ang mga tao, ngunit mas kaunti na sila ngayon. Napansin ko may mga nawawala sa kanilang hanay. Mga mukha na nakita ko noong unang gabi, ngayon ay hindi na sumama. Tila ba unti-unti nang naglalaho ang mga alagad ng ritual. Habang muli akong sinasamahan ng mga nilalang, napansin kong iba ang tingin nila sa akin ngayon, hindi na parang bisita. Parang kabahagi. Parang minamarkahan. Pagdating sa kapilya, mas madilim ang paligid. Ang mga nilalang ay mas marami. May mga hugis na hindi kayang ilarawan, aninong may mata, katawan ng bata, ngunit may boses ng matanda, mga nilalang na bumabaluktot ang dalaw na parang alon sa lupa. Bigla kong narinig ang pangalan ko. Maliwanag, buo, at nanggaling sa iba't ibang sulok ng gubat. Ikaw ang susunod. Lumingon ako sa matanda, ngunit wala siyang sinabi. Tanging ang kanyang mga mata ang nagsusumamo, huwag kang magsalita. Huwag kang lalaban. Ngunit hindi ko napigilan. Mula sa gitna ng mga nilalang, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Eladio. Matanda na siya, payat, tila multo. Ngunit buhay. Nakatayo siya sa tabi ng altar. Nakagapos ang mga kamay, ngunit nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay walang saya, ito ay ngiting binuo ng pagkabaliw. Maligayang pagdating, sabi niya. Dito tayo lahat napupunta. Buhay ngunit hindi na tao. Isa na tayong bahagi ng pista. Tumingin siya sa akin at bumulong, hindi ka pa huli pero malapit na. Lumipas ang araw na tila gumagapang sa bagal. Sa labas ay tila walang nagbago, naglalakad ang mga tao, nagkakakilanlan, bumibili ng paninda sa maliit na palengke, ngunit sa ilalim ng kanilang ngiti ay ang parehong katahimikan. Ang uri ng katahimikang may laman. Parang lahat sila'y may alam na ako lang ang hindi pa alam. Sa loob ko'y may pag-aalinlangan na. Babalik pa ba ako sa pista? O tatakbo na ako at iiwan ang lahat ng ito? Subalit hindi ganoon kadali. Habang ako'y nagpapasya, napansin kong may mga marka na sa aking katawan. Maliit na itim na tuldok sa aking balikat na hindi ko maalalang meron noon. Isa pa sa aking palad. Isa pa sa aking batok. At bawat isa'y tila nagbabaga kapag lumalapit ang dilim. Parang unti-unting minamarkahan. Iyan pagbabadya ng ikalawang gabi 11:00 pa lang ng gabi, biglang lumamig ang hangin. Ang buwan ay tila lumubog at ang liwanag nito'y napalitan ng mapusyaw na pulang siklab mula sa kabubatan. Lumabas ang mga residente sa kani-kanilang bahay. Walang nagsasalita. Para silang robot. Hawak ang kandila, tumungo sa iisang direksyon, ang kapilya. Ako man ay parang nahila ng hindi ko maipaliwanag na lakas. Ang mga paa ko'y gumagalaw kahit walang utos mula sa isip. At bago ko namalayan, naroon na ako sa harapan ng kapilya, kasama ng iba. Ngunit may kakaiba ngayon, mas maraming nilalang. Ang kanilang anyo'y mas malinaw. Hindi na sila nagpapanggap. Isa-isang naglakad sa gitna ng altar ang mga nilalang, at sa bawat hakbang, nagbabago ang paligid. Ang lupa ay naging mapula. Ang mga puno'y unti-unting tumiklop, parang nagbigay daan sa isang entablado ng mas malaking ritual. Ang musika ay nag-iba. Mas mabilis. Mas mabigat. Hindi na ito tugtugin ng pista kundi awitin ng pag-aalay. Yan pagsubok bigla akong tinawag sa gitna ng altar. Ikaw ang hinirang. Bago ka makapasok sa ikatlong gabi, kailangang malampasan mo ang pagsubok. Tumayo ang tatlong nilalang sa aking harapan. Ang isa ay parang babae, ngunit may 6 na mata, isa naman ay tila pari, ngunit may balat na gawa sa kaliskis, at ang pangatlo ay walang ulo, hawak nito ang sariling bungo, na siyang nagsasalita. Pumili ka sa amin ng tanong. At sagutin mo ng totoo.
Dahil ang kasinungalingan ay kamatayan. Hindi ko alam kung panaginip ba ito, bangungot, o parte ng pista. Ngunit isa lang ang sigurado, ang bawat kilos ay may kapalit. At ang bawat salita ay may kabayaran. Iyan itanong ng walang ihna, pinili ko ang walang ulo. Hinawakan niya ang kanyang bungo, tumitig ito sa akin ng walang mata pero dama ko ang sulyap. Sino ka bago ka dumating dito at sino ka na ngayon? Napaisip ako. Para bang hinuhukay sa sarili ang katotohanan. Sa wakas, sumagot ako. Ako'y isang dayo. Wala akong pinanggalingang matibay. Nandito ako para tumakas sa aking nakaraan. Ngunit ngayon ako'y bahagi na ng isang bagay na mas matanda pa sa aking alaala. Ako'y saksi. Ako'y biktima. At ako'y tagapagdala ng kwento ninyo. Tahimik. Makalipas ang ilang segundo, bumulong ang bungo, katotohanan. Pero hindi buo. Biglang pumasok sa isipan ko ang mga bagay na hindi ko matandaan, ilang mga panaginip, ilang alaala na hindi ko alam kung akin, o kung ikinabit lang sa akin. At saka ko naisip, may nakaraan ba talaga ako bago ang baryong ito? Biglang sumingit ang babaeng may 6 na mata. Kaya mong magsinungaling sa iba. Pero sa sarili hindi mo matatakasan ang katotohanan. Denji, pagkakabunyag sa gitna ng seremonyang iyon, may narinig akong sigaw. Isang boses ng bata, pamilyar. Tumakbo ako palabas ng kapilya, papunta sa kabubatan, habang ang mga nilalang ay tila hindi nakakilos, para bang pinayagan nila ako. Doon, sa isang hukay, nakita ko ang isang maliit na silid. Nang buksan ko ito, may nakita akong mga larawan. Mga bata. Lalaki't babae. May pangalan. May edad. At halos lahat ay nawala tuwing pista. At sa pinakailalim ng mga papel at lumang gamit isang lumang i. Ako yon. Pero hindi ang pangalan ko. Hindi ang birthdate ko. Hindi ang alam kong sarili ko. Yan is pistalhe nagbabago ng alaala. Biglang may humawak sa balikat ko. Si Eladio. Ngayon mo lang ba nalaman? Lahat tayo rito ay dayo. Lahat tayo'y pinili. At ang pagpasok mo sa pista ay pagbura ng kung sino ka talaga. Lahat ng nasa 2 gabi ay hindi na makaalis. Tumulo ang luha sa aking mata, hindi ko na matandaan kung sino ako noon. Ang alam ko lang, ako ngayon ay bahagi ng kwento, bahagi ng baryo, bahagi ng pista. At ang 3 gabi ay papalapit na. Ang hangin ay mabigat. Hindi ito basta malamig, kundi parang may humahaplos sa balat na hindi mo nakikita. Ang gabi ay hindi basta dilim, kundi tila bukana ng isang bagay na mas malalim pa sa impyerno. 3 gabi. Huling gabi. Araw ng pag-aalay. Walang imik ang buong baryo. Sarado ang lahat ng bahay. Ang mga ilaw ay patay. Tanging ang liwanag mula sa altar sa gitna ng kabubatan ang sumisigaw sa kadiliman. Hindi na ako nagulat nang maramdamang kusa na namang gumagalaw ang aking katawan. Parang hinihila. Parang ginagabayan ng isang lihim na utos. At bago ko pa mapagtanto, naroon na ako, nakatayo sa gitna ng altar, sa harap ng mga nilalang. Ngunit ngayon, hindi na ako ang estranghero. Ngayon ako na ang hinirang. Iyan pulong ng elid nilalang umupo sila sa kanilang mga trono, may lumang pari na may dila hanggang dibdib, may batang walang mukha, may aswang na may 4 na tiyan na humahalinghin. Sa gitna ng kanilang hanay, isang nilalang na pinakamatanda sa lahat. Balot ng ugat ang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay puro itim, walang mapagkakapitan ng awa. Siya ang tagapagsalita ng alituntunin ng gabi. Siya ang nagdedeklara kung sino ang handog. Tumayo siya, umusal ng salitang hindi ko maintindihan. Ang mga paligid ay parang lumambot, naging parang laman ng isang buhay na nilalang ang lupa. Umusok ang altar. At ang lupa ay bumuka. Mula sa ilalim, lumitaw ang isang lalaking nakadapos. Nanginginig. Umiiyak. Si Emilio. Iyan tunay ay biktima. Sa ngalan ng pista, narito ang itinalagang alay, si Emilio, anak ng panauhin, saksi sa kasaysayan. Napaatras ako. Hindi. Hindi siya ang dapat. Bakit hindi, bulong ng tagapagsalita? Hindi ba't siya'y alam mo lamang sa kwento? Hindi ba't siya'y isa lamang gabay sa iyong paglalakbay? Ngunit hindi ako papayag. Kung may dapat ialay ako. Hindi siya. Biglang umingay ang paligid. Ang mga nilalang ay nag-umpisang lumapit, parang uod na humahaplos sa balat ng lupa.
Ang hangin ay nagkaroon ng tunog, parang mga boses ng sanggol na umiiyak, ng matandang umiiyak, ng libo-libong kaluluwang pinaghirapan ang pagsuko. Yanis pagpili tumayo ang tagapagsalita. Kung nais mong palitan ang hinirang kailangang mong harapin ang pagsubok ng apat. At biglang sumulpot ang apat na aswang, isa sa apat na sulok ng altar. Bawat isa'y may dalang bahagi ng iyong alaala. Sabi nila, kailangang mong piliin kung alin ang tunay mong nakaraan, at kung magkamali ka, hindi lang ikaw ang mawawala kundi pati si Emilio. Tumindig ang una, may hawak itong larawan ng isang pamilyang masaya. Ito ba ang pinanggalingan mo? Ang ikalawa, may hawak na diploma at litrato mong naka-Amerikana. Ikaw ba'y guro noon? Isang taong may dignidad? Ang ikatlo, may hawak na sulat na naglalaman ng pag-ibig, ng pangakong uwi ka. Ikaw ba'y minahal at iniwan? Ang ikaapat, walang hawak kundi ang iyong mukha, ngunit nakangiti, basag, baliw. O baka naman ikaw ay bunga ng pista. At matagal ka ng bahagi nito. Yenef pagsagot lag sarili huminga ako. Isang malalim, masakit na hinga. At saka ako sumagot, wala akong alaala na totoo. Lahat ng ito'y itinanim, ibinaon, binuo para sa pista. Ang totoo ako'y wala ng pinanggalingan. Dahil ako'y naririto na. Ako ang kwento. Ako ang handog. Natahimik ang lahat. Ang mga nilalang ay umatras. Ang tagapagsalita ay lumuhod. Sa wakas isang alay na kusang loob. Matagal kaming naghintay. Isa na namang kwento ang maisusulat. Tumitig siya sa akin. At sa huling pagkakataon, ibinulong niya, kapag ikaw ay inialay, hindi ka nawawala. Ikaw ay naging bahagi ng lupa. Ikaw ay magiging gabay ng susunod. Yan alaala ng baryo ilang saglit pa lumubog ang altar. Dahan-dahang bumaon ako sa lupa, habang ang apoy ay sumiklab sa paligid. Ngunit hindi ako nasusunog, ako'y nilulunok. Walang sakit. Walang takot. Bago tuluyang lamunin ng lupa, nakita ko si Emilio. Malaya. Nakatingin sa akin, lumuluha. Hawak niya ang isang lumang kwaderno, ang kwaderno ng kwento ko. Ang tanda ko. At bago tuluyang mawala ang lahat ng liwanag, narinig ko ang boses ng baryo, salamat. Hanggang sa susunod na 13 taon. Ang araw ay sumikat, ngunit ang liwanag nito ay tila banyaga sa akin. Hindi ito ginto, kundi maputlang maputi, parang liwanag ng ospital o ng lamay. Unti-unting dumilat ang mga mata ni Emilio. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang natulog, ni kung saan siya naroroon. Nasa isang bahay siya, hindi yung lumang bahay ni na Aling Dory, kundi ibang bahay, moderno, malinis, at walang kahit isang senyales ng pista. Tumayo siya. Lumabas. Tahimik ang paligid. Mga bahay na yari sa semento, mga karinderya, motor, at tricycle, ngunit wala ni isa sa mga taong nakilala niya. Nasa baryo pa rin ba siya? Oh. Hindi na ito ang baryo. Iyanhi baryong nawala habang naglalakad si Emilio, napansin niyang ang baryo ay parang nareset. Ang mga punong gumalaw sa pista, wala na. Ang altar sa gitna ng gubat, nawawala. Ang mga bahay ni Tio Eladio, Aling Dory, at maging ang kapilya, hindi na makikita. Sa halip, puro mga bagong establishmento. Parang barangay sa tabing lungsod. Tila modernong mundo. Nagpunta siya sa barangay hall. Doon, tinanong niya ang isang tanod, "Excuse po, nasaan na po ang baryong San Carlos?" Tumingin ang tanod na parang naistorbo. San Carlos? Wala po tayong baryong ganyan dito. Simulat sa pool barangayista. Juliana ang pangalan ng lugar na to. Napaatras si Emilio. Hindi po ba dati may kapilya rito sa may gubat? May lumang sementeryo. Mga pista tuwing hating gabi. Gubat po. Sir, matagal nang ginawang eco park ang lugar na yon. Walang sementeryo roon. At walang pista tuwing hating gabi. Baka ho na naginip lang kayo. Iyan ni nag-iisang alaala gulong-gulo si Emilio. Umuwi siya sa inuupahang silid, nag-iisa siya, walang bakas ng ibang kasama. At sa kanya naalala ang kwaderno. Hinugot niya ito mula sa kanyang bag ang dating lumang papel na puno ng alikabok, ngayon ay parang bago. Ngunit ang nilalaman ay hindi nagbago, piyestang ipinagdiriwang lang tuwing hating gabi, isinulat ng isang hindi na matandaan ang pangalan. Isang taong kusang inalay para maisalba ang iba.
Isang kwento ng pista, ng alituntunin, at ng siklong hindi natatapos, habang binabasa niya ito, parang may gumigising sa kanyang isipan. Mga alaala ng taong iyon ang tagapagsalaysay. Ang dayo. Ang hinirang. At sa kanya napagtanto. Siya na ngayon ang tagapagdala ng kwento. Iyan ay tawag ng dugo kinagabihan, habang siya ay nakahiga, may narinig siyang ingay mula sa labas ng bintana. Isang batang babae, mga 7 hanggang 8 taon, nakatayo sa tapat ng puno sa harap ng kanyang inuupahang silid. Wala itong ekspresyon. Nakatingin lang sa kanya. Bigla itong umiti at nagsalita, pero hindi gumalaw ang labi. Tapos na ang pista pero magsisimula ulit ito. 30 taon mula ngayon. Nagpabalikwa si Emilio. Tumakbo palabas para lapitan ang bata, ngunit wala na ito. Naiwan lang ang mga yapak nito sa lupa at ang banayad na tunog ng lumang tugtugin ng pista. Tugtuging hindi mo maririnig sa normal na mundo. Tugtuging para sa mga nilalang na hindi kailanman nawala. Yan ay katotohanan ng siklo sa mga sumunod na araw. Unti-unting nagbalik sa isipan ni Emilio ang katotohanan, ang pista ay hindi basta selebrasyon. Ito ay alituntunin, isang kasunduan sa pagitan ng daigdig ng tao at ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Tuwing ika-13 taon, isang baryo ang nawawala, at isang panibagong baryo ang lilitaw sa iba't ibang anyo, upang mag-anyaya ng mga dayo, at upang magsagawa ng pista ng hating gabi. Ang pista ay hindi basta kwento. Ito ay siklo. Ang baryo ay hindi lugar. Ito ay daan. At ang mga saksi, tulad ni Emilio, ay hindi nakakalaya. Sila ay nagiging tagapagmana ng alaala. Yenes panibagong hamon minsang nakasakay si Emilio sa jeep, may nakatabing lalaki sa kanya. May dalang bag, mukhang dayo, at tila litong-lito sa mapa. Pasensya na po, kuya, wika ng lalaki. Alam niyo po ba kung paano makarating sa San Carlos? Sabi ng kaibigan ko, may piyesta raw dun ngayong buwan. Napalingon si Emilio. Nanlamig ang kanyang balat. Walang baryo ng San Carlos dito. Walang pista ngayong buwan. Ngunit kung bakit alam ng lalaking ito ang pangalan ng baryo ay isa ng hindi pangkaraniwang bagay. Tahimik lang si Emilio. Tiningnan niya ang kwaderno sa kanyang bag. At saka siyang umiti, mapait, wala ng San Carlos ngayon, pero kung susundin mo ang daan, baka matagpuan mo ang hinahanap mo. At bago bumaba ang lalaki, iniabot ni Emilio ang isang lumang papel, pahina mula sa kwaderno. Basa-basa ka. Para kapag nandoon ka na alam mo kung paano makaalis. Ang mga alamat ay may hangganan. Ngunit ang mga sumpa, minsan, walang katapusan. At sa bawat kwentong isinasara, may bagong kwento na binubuksan. 3 buwan matapos ang pagkawala ng baryo sa alaala ni Emilio, maraming taon bago ang muling pagdiriwang, isang pahina ang bumaligtad, sa literal at sa diwa. Isang batang lalaki ang nakakita ng isang kwaderno sa lumang tindahan ng second-hand books sa Maynila. Walang pamagat ang pabalat. Ngunit sa unang pahina ay naroon ang pamagat, sulat kamay, piyestang ipinagdiriwang lang tuwing hating gabi, kwento ng mga mata, ng dugo, at ng paglimot. Isang kwentong hindi mo pinipiling paniwalaan, ngunit ikaw ang susunod na makakaramdam nito. Nang binuklat ng bata ang sumunod na pahina, may lumabas na tuyong dugo sa pagitan ng papel. Iyan sulat mula dahil hinirang ilang buwan bago pa ang lahat ng ito. Sinulat ni Emilio ang huling pahina ng kanyang kwaderno. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, narating mo na ang simula ng dulo. At kung hindi mo pa alam kung saan ito hahantong, tandaan mo ito, ang pista ay hindi lang selebrasyon. Isa itong ritual ng pagpili. Ang baryo ay hindi lang lugar. Isa itong lagusan. At ang bawat kwento ay hindi lang alaala. Ito ay paanyaya. At sa pinakadulo, 30 taon mula ngayon, sa ika-13 gabi ng buwan, may bagong baryo na lilitaw. At kung naroroon ka, hindi aksidente iyon. Iyan ay baryong naulit taon, 2045. Buwan, Abril. Gabi, 13 araw mula sa bagong buwan. Isang pamilya ang na-assign sa relocation site sa kalapit na probinsya. Hindi nila alam kung bakit tila hindi mahanap sa Google Maps ang pangalan ng lugar. Pero ang sabi ng ahente, maganda raw ang klima, mabait ang mga tao, at may pista raw tuwing Abril, gabi ng pasasalamat. Nang dumating sila, sinalubong sila ng mga ngiting tila masyadong perpekto. Ng mga matandang walang puting buhok. Ng mga batang halos hindi nagsasalita. At ng isang lalaking nanonood lang mula sa labas ng baryo. Tahimik. Walang imik.
Hawak ang bagong kwaderno. Si Emilio. Iyan ay bagong hinirang sa loob ng bagong baryo. Isa sa mga anak ng pamilyang lumipat ay si Rafael, 13 taong gulang, mahilig magsulat, at tahimik lang. Isang gabi, habang nagsusulat sa kanyang diary, isang matandang babae ang kumatok sa kanilang bahay. Bitbit nito ang isang platong may lamang suman at isang maliit na aklat. Walang salita. Iniabot lang ito, umiti at umalis. Pagbukas ni Rafael ng aklat, naroon ulit ang pamagat. Piyestang ipinagdiriwang lang tuwing hating gabi, at habang binabasa niya ito, tila may boses sa kanyang likuran na bumulong, kung alam mo kung paano ito nagtatapos ikaw na ang susunod na magsimula. Yenhi walang hanggang siklo sa bawat pagtatapos ng kwento, may sumusulat ulit. Sa bawat alay may naliligtas. At sa bawat kaligtasan may kapalit. Hindi basta nasusulat ang kwento. Ito ay nararanasan. At kapag ikaw na ang nakakita ng baryo, ng altar, ng apoy sa hating gabi. Ibig sabihin, bahagi ka na ng pista. Epilogo, iaglikod ng papel isang lihim mula sa tagapagsalaysay, hindi ko nakilala ang tunay kong pangalan. Hindi ko na rin alam kung anong taon na ngayon. Ang alam ko lang, ang papel na ito ay umabot sa iyo. At kung nagbabasa ka pa baka ikaw na ang susunod na magkwento. Kapag may nakita kang bata sa labas ng iyong bintana tuwing hating gabi, huwag mo siyang tawagin. Kapag may narinig kang musika na parang luma, kahit walang tugtog, huwag mo nang sundan. At kapag binigyan ka ng isang kwaderno na walang pamagat, huwag mo nang basahin. Pero kung binasa mo na maligayang pagdating sa pista. 6.